Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kalaman na kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po kayo? At welcome po dito sa ating panghapong, pang-umaga to naging hapon na naman ngayon. Ibi Talakayan, no? Of course, from Elizalde Broadcasting. At ang inyong host, Mel Elizalde po. Siyempre, nandito na naman po at nagkapalad tayo na makasama natin ang ating bisita, walang iba kundi si Chairman Ray Buendia, ang nakakaalam po tungkol sa Divine Wealth. At alam niyo po, ngayon yung Divine Wealth may pag-uusapan tayong matindi. Sige, eto po, kausapin muna natin si Sir Buendia. Hello, Sir. Good morning po. Good morning, Mamel. Good afternoon na ngayon. Pang umaga po ito. At sa papasalamat po ako. Dito na naman po ako. I'm in here again in your studio. Sir, ngayon dahil pag-uusapan po natin, alam nyo, lahat po ng bagay sa mundo, lalo na pag medyo mahirap ang buhay, di ba? Maraming nang-i-scam. At puro scam ng scam ang gusto sa utak. Kasi po, kulang sa pira. Di po ba? Ang mga mamamayan. At minsan, mga malakihang scam pa talaga at hindi natatakot. Yung mga malalaking tao, ini-scam nila, malalaking mga negosyo. Kaya hindi po kataka-taka na itong Divine Wealth ay merong mga gustong mang-scam. Kaya nga sabi, stop the scamming on Divine Wealth. Sir, bakit ho ba ito sinabi ninyong merong mga gustong mang-scam? Ito po ay may pumipigil ito. Matagal na pong pinipigilan ito na ma-relay dito sa atin mga kababayan, lalo na sa Pilipinas. Pag-aari po ito, sa Divine Wealth sa Pilipinas po yan. Yan po ang hinahanap ng United Nations Organization, International Court of Justice, at ang World Bank Group, International Criminal Court, at Financial Action Task Force. Sila po ang nakalagay sa global agreement na nakaano dito sa Divine Wealth. Wow, kasama pala yung International Criminal Court. Yes, ma'am. Balita ako, parang lumulusob na yata sila ngayon dito no? Nakakalusot na dahil sa iba namang problema natin, di po ba, ng Pilipinas. But then, iba naman yung pag-uusapan natin tungkol sa scamming on Divine Wealth. Kaya nga, gusto nga po nung marinig ng ating mga viewers kung paano natin malalaman na ini-scam ba talaga o gusto mong iskamin ng mga mababait dyan at mga medyo matatalino dahil alam nila this is a great wealth. Di po ba, sir? Yes, ma'am. Sige po, sabihin nyo sa ating mga mamamayan na paano natin paniniwalaan o hindi paniniwalaan yung mga scammer na yan. Hindi na wala ang mga cover-up nila ngayon. Hindi nila ang katotohanan, hindi nila po maitatago. Kaya nga po, nakalagay din po yan dito sa Circular 50. Sino kayo na nagtatago nitong kayamanan na ito? Ano bang katotohanan din dito? All those previous individuals who were previously ordered in needs this law. May batas po ito. Kung sino man has the power and hold the highest position cannot stop the will of above. No one can ever stop and go against all those orders which come from the command of the Holy Order in His instruction. Kaya po ito na siguro ang panahon 2024 na para mailutang na ito.
Sir, yung binasa ho niyo na yan, pwede po ba Tagalogin nyo para malaman po ng higit na nakararami? Alam nyo, yung habang ini-English po natin yan, mukhang napapahirap para ipaliwanag sa madlang people. So, please, ipaliwanag nyo sa kanila sa pamagitan ng ating wika para mas lalong maliwanagan nila at talagang kumintal sa isipan ng mga mamamayan natin. Paano natin malalaman na itong palang mga taong trying to scam on divine wealth, hindi pala sila talaga ang dapat na pagkatiwalaan tungkol dito sapagkat merong isang taong pinagkatiwalaan at susi ng divine wealth. Totoo po yan, Yeah. ma'am. Kaya itong kahirapan natin, naranasan natin ngayon. Kasi sila ang dahilan ng pagtatago nito, mga nagsabuatan. Ganyan ang mga nangyari sa pera ng PDAP, intelligence funds, ang mga galing yan. Mga pumirma noon ng 5 na natalakay na natin na last year. Ito na po ang panahon. Sino kayo na magtatago nito? May order na po ang itaas nito. Yung naghahanap na 5, andi dito na po ang sistema nito. Kaya nagpapasalamat din tayo ngayon at malinawan na ang taong bayan. Ito po sa Filipino people po ito. So, nung mga nakaraang linggo or buwan, ay diniscuss po natin yung mga 5 pumirma, no, na sinasabi ninyo na they are about to encash ba yun? Sa Thailand, Bank of Thailand, yung pera na yan. But then, hindi sila nagtagumpay. So, ito po bang pera na to? Kanino nakapangalan? At sinasabi nila, siguro baka kaya malalakas ang loob, baka ito yung sinasabi nila na Marcos Wealth. Hindi po ba, ito po, may sinabi rito yon. Hindi po ba loan sa bangko ang mga pondong ito sa Intel at confidential funds? Hindi po yun. Kasi po, marami na nga tayong na anong pera niyan, pinag-aawayan. Ito po, galing ito sa Diyos po ito yun. Galing na talagang may natuka rito. Ang involved po dito ang United Nations Organization, International Court of Justice, World Bank Group. Yung 5 pong binanggit ko, ICC at saka Financial Action Task Force. Sila po ang referee rito. Kaya wala nung paikot-ikot, nung paikutin pa itong divine wealth na ito. Sila po ang referee, lalo niyan dollars, euro. Kanito lalapit itong mga may hawak. Ito po hindi related ito sa former President Marcos Sr. na perang ito. Kaya sabi nga nila ilgatin, hindi po. Mayroon na pong nito resolution na hinahanap ng United Nations Organization. Yan po ang gustong maliwanagan ng bayan. Sabi nyo, hindi pera ni former President Marcos, Ferdinand Marcos, Edralyn Marcos. Kanino ang pera ito? Saan galing itong napakalaking kayamanan na to na sinasabi nyo na hindi ito ill-gotten wealth? Saan po ito galing? Ma'am, ito galing, this money comes from the Holy God. Kaya nga divine asset. From the Holy God. Yes, ma'am. Siya po ang may-ari nito. Hindi kung sino. Okay po yun. Pero alam nyo, pag sinabing God, we're talking about spirits. Di po ba, sir? Ay, isa na rin yun po, ma'am. Kasi and so, paano makikipag-involve ang isang alam natin na makapangyarihan sa lahat tungkol sa pera para sa mamamayan. Parang puzzle sa mga mag-iisip na mamamayan na sinasabi nyo na, okay, naniniwala po tayo, merong ganito. But, paano ho nangyari yan? Sino ang pinagkatiwalaan? Paano nabuo ang kayamanang iyan? At yung mga batas na ipinakikita nyo, sino po ang mga gumawa niyan? Ito po, ma'am, ang tinatawag na reserve natin. Kaya nga nagkaroon ng Federal Reserve. Yan po, sa ginto. Tubo po yan na ginagamit. Tayo po, mayroon tayong reserve ang Pilipinas. Sa Diyos po galing ang ginto. Wala naman mag-imbento niya ng maggagawa Diyos pa rin po yan.
mayroon po tayo ang Pilipinas, alam ng Bangko Sentral lang yan, mayroon tayong reserve. Kung ano, lahat ng bansa may mga reserve yan. Kaya nga po, yung mga tubo, sana pupunta. Meaning to say, dito sa ating bayan, alam natin na mayaman ang ating bansa. Sa gold. Yes, Talaga ma'am. yan. So, galing sa kabundukan yan? Posible Sa man kalupuan? siguro ma'am, noong pa yun kasi nakaribar na yan eh. Nakaribar na. Yes, ma'am. Ibig sabihin, ready to, to dispose, no? Kaya nga sinasabi nyo, narinig ko, several tons of gold, Yes. no? Paano, ano ibig sabihin, dito galing sa Pilipinas, marahil nahukay sa makabundukan, etc. Sapagkat sinasabi nga po na naririnig natin na ang Pilipinas daw ay isa sa pinakamayaman sa gold, kung kaya't ang Amerika ay talagang matindi. Pagnanasa. Matindi ang magagalit sa akin yan. Ibig sabihin, hanga sila sa kayamanan ng Pilipinas, no? Kaya nga may nagtatanong mo sa atin kaya ba merong ano yung doon sa balikatan? Yun ho ba ay pakitang gilas lang, or behind that is yung pala about this tons of gold ang pinag-uusapan. Marami po tayong naririnig na ganyan, Yun ba yun, sir? Ay, ma'am, nakadokumento na. Gayon din na sa Thailand. Nung 5 pumirma. Alam mo, wala silang batas. Kasi may batas po ito, the law of money. Pero sir, di nila nakuha yun, di ba? Sabi niyo, yung 5 na yan. Dapat mamalaman natin na ano nang nangyari. Bakit po wala tayong dokumento na nakuha ba nila o hindi nila nakuha? Yun ang dapat, dapat na panghawakan ninyong dokumento kasi we are talking about for the Filipino people, di po ba? Sabi ninyo, pwede ko bang ulitin? Dahil may dokumento naman kayo dyan. Dating former Senator Franklin Drilon, dating Senator Laila De Lima, sino pa ho? Marojas. Dating Senator Mar Rojas, at yung pang-apat? Governor Titanco, and pang-5? Cesar Purisima. Central Bank, ba yan? Department of Finance. Department of Finance, Cesar Purisima. Yes, ma'am. Yung 5 na yan, meron pong dokumento si Sir Bondia rito na pumirma po sila. Dinala sa Thailand ang tons of gold. Ano ang paraan para nadala ho nila yon? Saan nila sinakay? Sa darko o sa eroplano ba? Magandang katanungan yun, ma'am. Paano ho nila na-transfer yun doon? Iyon ang magandang katanungan. Sige po, paano? Nadyaryo pa yun, ma'am Ganun. Paano ho nila? Isinakay ho ba sa eroplano o sa barko? Yan ang dapat matanong sila. Sabi nyo, nakalagay sa dyaryo. Sa makatwid, binanggit sa dyaryo kung anong pamamaraan ng paano na-transfer. Hindi nabanggit? Wala. Hindi raw po Sinting nila ng Thailand. C-130. Could be. No. Pero ano pa man, so hindi ito kwentong kutsero, sir. Yeah. Ibig sabihin, talaga nakarating sila sa Bangkok, sa Thailand. Thailand. Yes, ma'am. Sa Thailand, Bangkok, di ba? Nakarating sila ron and hindi tinanggap? Ang status mo, sila ang nakakaalam. Dapat malaman na ng mga kapwa Pilipino natin na dapat naman isiwalat nila yan. Isiwalat nila. Granting na hindi tinanggap. Saan nila dinala? Iyon, magandang katanungan. No. Tons of gold yun di ba? Yes, ma'am. Saan nila dinala? Buti kung naibubulsa lang yan. Kahit lang 5 sila, bulsa nila, tigli 5 sila. Tons of gold. Ibig sabihin, talagang kumbaga, barko-barkong gold yan. Paano nila naiuwi? Inuwi ba nila uli sa Pilipinas o dinala sa ibang bansa? Ang katanungan na yan, ma'am, isipin mo na lang to divert your question. Senator Laila De Lima nga, nakulong ng 6 na taon mahigit. Pero hindi po yun ang dahilan ng kanyang pagkakakulong. Malay natin, ma'am, isa sa mga sistema yan. Ba't yung iba, hindi na wala namang kasalanan. Ngayon, nag-retract na lahat. Kaya mga imposible, nagiging posible. Wow. Para kung lalong we should dig deeper about this, 'di ba? Kasi
Marami hong sinasabi dyan na kasi kaya ganun dahil behind that, yung ganito, mga ang inaano dyan na mga, even the US, sabi nila, yun daw ang talagang behind that, yun ang hinahabol, no? Marami po tayong naririnig kahit kasi nandito tayo sa mundo ng pamamahayag, no? Marami tayong mga kaibigan dyan na nagsasabi, hindi, yan ang katotohanan. Behind that, ito ang kadahilanan kung bakit ganito, ganon. Totoo ba yun, sir? Yan katotohanan ni ma'am. Ako, sasabihin ko ulit, nandito na po ako sa harapan nyo. Kung sino man na gano'n dyan, tutulong na po ako doon. Kung hindi nyo na kuha yan, pera na yan, ano ng status niyan. Kasi lulutang, ito na nga 2024, ito na yung panahon na kasaganaan na natin. Pagkapag magtapat na yung mga nang-iisikam dyan, at saka magtago na kayo, pag hindi kayo lumutang, lalo sa Senado o sa Kongreso. Sir, kasasabi nyo lang po kanina na lumutang na ho kayo, nandito ako, tutulong ako sa inyo. In what way, sir? Kailangan gawin nyo na yung pagtulong na yan sa ayot sa gusto nila para makuha na ho natin talaga yung sinasabing divine wealth na yan, kung yan ay talagang para sa taong bayan. At talagang totoo ba na kung hindi man nila na ipasok sa Thailand, saan nila nilagay? Naiuwi ba nila ulit o ibinigay nila sa ibang lugar o nilagay nila? Yan ma'am, kakarampot lang yan. Ang totoo lang ma'am, yung mother account, hinahanap po yan ng International Court of Justice at saka UN. Andi dito po sa Pilipinas yan. Napag-utusan lang ako. Sir, sandali po. Napag-utusan lang ako ng taong lulutang na. Ay palutangin na ho yun sa lalong madaling panahon. Pero yung sinasabi ninyong napag-utusan lang ng International Court of Justice, ganun ba, sir? Hindi. Naghahanap ang ICC. Naghahanap ang ICC. At saka ang United Nations. United Nations. Yes, ma'am. Matanong ko lang po, ano po ba ang pakailam nila dito sa ating divine wealth na sinasabi ninyo nandito sa Pilipinas? Ngayon, kasasabi nyo lang na hinahanap ng International Court of Justice at na International, International Court of Justice at saka ICC. Ayun na ba yun? Yes, ma'am. Ano ang pakailam nila ron? Sapagkat kung sinasabi ninyo, ito ay galing sa Pilipinas, kayamanan ng Pilipinas, ano ho ang dahilan? Bakit sila ang mamamahala ng paghahanap? Alam mo, ma'am, ang kayamanan ng may International Court of Justice po tayo. Tapos United Nations Organization. Yung 5 na yan, nakalagay sa Global Agreement, Financial Action Task Force, at saka International Criminal Court, at saka World Bank Group. Sila po ang parang referee dito sa divine wealth na ito. Walang ibang makakapag palabas niyan without their consent. Nakabataso yun. Yes, ma'am. Kasi ang alam ko po, yung International Court of Justice, at saka ano yung sinasabi nyo? UN, United Nation, alam natin na sila yung parang police power sa buong mundo. Di po ba? Katulad na, halimbawa, merong isang bansa na hindi niya makayanan yung mga nangyayari sa bansa niya. Pwedeng makialam. Yes, ma'am. Di po ba? So, yun ang explanation natin. Na yes, ma'am. Kaya sila ay nangingilam, di ba? At kung ang pangingilam naman po nila ay makatutulong para mailabas na yan at maibigay na talaga sa taong bayan, well, palakpakan natin sila at welcome po natin. No? At sa anuman pong paraan na kanilang gagawin, papasalamatan natin sila. Tama yun. Di po ba? Tulong-tulong na tayo. Ayan, tulong-tulong na tayo. Kaya kamukha rin sa nagiging problema ng ating bansa ngayon sa mga nakaraang, masabi ko lang, sa nakaraang mga administrasyon na kung saan sinasabi nila na maraming ganito-ganon na nangyari. Kung kaya't gusto ng International Court na patunayan ang mga nangyaring kabulastugan kung meron man. Di po ba? So, ganun din dito sa hinahanap na divine wealth. No? Yes, ma'am. Okay. Totoo po yan. Maganda yan, sir. So, patuloy nating pabayaan sila at manghilam pagka ganyan ang rules. Di ba, sir? Kasi ma'am, dollar yan Euro. Ganun. Pero, ma'am, silang may utang sa atin na binigyan sila ng mga reserve nila. Sino yung sila na yun, sir? Yan, lahat ng bansa, ilang bansa, lahat yan. During the time of President Marcos Sr.
mayroon global agreement dito nung Volcanic Summit 1965 I think o 66 no, na pumunta sila lahat dito. Pinahiram sila, lend out palabas ng ng bansa natin. Ay kaso nawala si former President Marcos. Hindi na sila nagbayad. Pero wala po 4% bang per ano. wala po bang dokumento 'yon? Ay posibleng mayroon man inano nila diyan, wala na nga siya kaya nung World Trade sinira o kung ano man yan, Diyos ang nakakaalam na. Only God knows for that. Well, bago po tayo magpatuloy, we would like to thank our viewers, mga regular viewers natin. Dr. Loida de Diaz is watching. And dito, Miss Chona Ferrer is watching. Sino ba yun? Di po ba loan sa bangko, sa World Bank, ang mga pondong ito sa Intel and confidential funds? Yun ang tanong. Loan po ba yan sa bangko? Yan ma'am, na nakalagay lang yan sa dyaryo eh. Ay ngayon, naghirap pa nga tayo. Hanggang ngayon, wala. Actually, ating yan, salita lang yan eh. Well, habang lumalaon po, ay pinag-uusapan nga itong Divine Wealth at sinasabi nga, sa dami ng mga taong nakakaalam dito, meron silang kanya-kanyang pamamaraan ng scamming, no? I-scam nila para makuha. Palagay niyo po ba magagawa ito ng mga scammers? Ay sila nakaupo ma'am, meaning ito mayroon na po ngayon divine intervention kaya mananagot sila. Yung mga nagpasasa dyan, ay ba't maghahanap ang ICJ at saka UN dito? Hinahanap nila yung ESM mother account. Andi dito po, hinahanap nila. Tapos mayroon ng lumutang, namatay na nga si Anthony Santiago Martin. Yan ang naglaro sa buong mundo. Ginamit po yan. May totoo pong kasi code lang po yung ESM. Almighty Sacred ASM, Mother. Yes. Almighty Sacred Mother. Money or Mother. Money or Mother. Okay. Kanya po ito, sa Diyos ito. So, hindi ordinaryong scammer ang involved dito sapagkat kung ordinary scammer na walang alam, mga bobo, katulad ng mga criminals, no? Yan na nga, ma'am, we are living in this wicked world. Yan na nga po. Palagay ko hindi mangingilam dito dahil hindi nila alam ang paraan. So, we are talking about those people who have knowledge, big knowledge, maybe about the government, no? Na maaring sabihin nating konektado sa gobyerno. Pwede natin sabihin kasi ibinulgar nyo na nga po yung mga ilang senador dyan na pumunta sa Thailand. Ayan ho, patuloy yan. If I were you, Sir Bandia, Chairman, no? If I were you, dikdikin nyo sila. Sana ho sumulat kayo at ipalagay natin sa lahat ng pahayagan. Ilabas nyo! Gagawa kong manifesto para lahat ng sa lalo madaling panahon. Divine Wealth, diba? Manifesto po mga kababayan, pemerma kayo. Yan. Ilabas nyo yung dokumento nyo. Sabihin nyo, ito ba ang dokumento na to, katotohanan? May katotohanan nito sapagkat ito ay pirmado ninyo, ganito, ganyan. Yes. Diba? Yan ang ating napakaganda, ma'am. Opo. Kasi, alam nyo, naaawa tayo sa ating mga sarili, sa ating mga mamamayan sapagkat ilan lamang na tao ang makikinabang kung totoo man niyang nangyari yan. At syempre, karapatan natin na kung totoo man mo po yung nangyari na yan, dikdikin sila. Saan nila inilagay yung kwarta na yan, o yung billions of na yan na sinasabing they brought to Thailand. And then, hindi naman nangyaring naibigay doon. Saan nila nilagay? Inaibalik ba po nila sa Pilipinas? O ibinigay nila? O nilagay nila sa ibang bangko sa ibang mundo? Dikdikin nyo sila dyan, sir. Ma'am, ang ganda ng ma'am. Nagtitimpi ka lang ng sama ng loob. Kasama po ako dyan sa mabibenepisyon pag nangyari yan hindi po ba? But inahanap nga man itong ICJ at saka UN na ito. Dikdikin natin ito, ma'am. Itong UN na ito at saka ICJ. Bakit kayo naghahanap? Ano nang hinahanap nyo? Andi dito na. Palagay ko po, ito na ang panahon sapagkat naririnig natin na marami pong nakapasok na rito na ICC. No? Na parang hindi naman sila makakapasok kung hindi sila napahintulutan ng pamahalaan. Di po ba? So, siguro one of the reasons why
yung mga ICC na yan, ICG, ma'am. ICG na yan ay nandirito. Isa ho dito yung reason, o baka yan pa number one reason no? About divine wealth. Harinawa. Sir, dikdikin nyo na yung mga yan, ha? Sumagot na po, Kayo, ma'am. kayo yung mayroong karapatan dyan, no? Ma'am, nung sumulat ako sa Financial Action Task Force, dyan sa Paris, France, nagsabi sa akin na wala silang investigative body. Ang kung maaari akong abogado. Isipin mo, sinasagot ako. In even sa Meron po kayong mga sulat dyan. Yes, ma'am. May sagot sila sa akin. Please prepare all your letters, sir. Yes, ma'am. Kasi very soon, I am very confident na kung kayo ay kumpleto ng mga letters na yan, ay siyempre, meron tayong mga patunay, talagang mailalabas niya. Alam mo man, mga stubborn itong na ito Sino itong stubborn? UN na ito, United Nations Organization, at saka International Court of Justice. Sila naghahanap Tapos umano ako sa kanila, ngayon, tingnan mo ang global crisis, tuloy-tuloy. Ba't Kasi nyo naman may sinabing sila, stubborn sila? Sila nagsalitang stubborn tayong Pilipino sinagot ko ulit, hindi kami stubborn. Bakit ho nila sinabing tayo stubborn? Kasi ma'am, maraming nag-i-scam nito. Nabuisit sila, hindi pa lumalabas yung totoo. Babasahin ko ma'am ha. Sige po. Yung sagot. Dati ma'am si Peter Tomka. Sino yun? Siya ang International Court of Justice sa Peace Palace. Netherlands. Netherlands. 2016 pa ito ma'am, yung letter ko. Ay, ang sagot niya, yung stubborn daw tayo. Kaya ang sabi ko naman sa kanya, kasi dito ma'am nakalagay dito, stubborn daw tayo. Ayan mantakin mo yan. Kaya nung sinagot ko, hindi tayo Pilipino gano'n ang pagkaano natin. Ay, may nameki nga si Antonio Santiago Martin. Kaya nga sabi ko, with due respect, sabi ko, we do not belong to the stubborn Filipinos mentioned in your said resolution. Sabi ko, mag-imbestigahan na tayo. Tumigil, napalitan na naman ito, nagpalit-palit. Pinunta ko nito si Algreen, Kaya ngayon, mga kababayan natin Pilipino, sila ang bubulyakin natin ito, UN at saka International Court of Justice at saka World Bank Group. Okay, maganda po yan. Ngayon, may dadating na kung sakali po na matuloy ang mga investigasyon dito sa ibang problema natin dito sa Pilipinas, no? Yung mga nakaraang administrasyon, at lumutang na talaga ng harapan ang International Court of Justice members, no? Sugurin nyo sila at medyo sulsulan nyo about this scamming on divine wealth, no? O sino yung nag-scam dito na hindi na naibalik yung pera natin o yung billions of gold na they are trying to transfer to other bank, no? Saan nga nila dinala yon? Dapat mga buhay pa ho yung mga yan na talagang totoong mga tao yung sinabi nyo. Hindi po ba? Yan, mabibigat na tao yan. Alam mo mang ang ICC kasi for human rights lang yan, violation, kanya-kanyang nila. Ang talagang culprit dito itong ICJ, International Court of Justice, UN at saka World Bank. Kasi ma'am, may ang Financial Action Task Force sumagot na rin yan na hindi nila wala silang kung nilang reason. May papel po ako. Na ano sagot to? Ano sagot? Ang sagot nila, wala silang investigative body sa Financial Action Task Force. Sino sumagot na yun? Yung mismong sa Paris, France. Nandun ma'am sa akin, may kopya ako. Ko na ng letter on. Bakit kung tayo napunta sa Paris, dinala ba nila yun? Kasi nasa global agreement na yan lima sila lima sila. Silang involved. Ito naman, ang itong mga genocide, ito ICC, iba naman ang function naman nila. Kaya ang naghanap, itong dalawa, itong ICJ at saka UN, tsaka World Bank Group. Kaya pag ang manifesto makagawa ko, silang yan tatlo na yan dapat managot na through Congress ko or sa Senate. Sir, with due respect po sa inyo, pinapaalala ko lang po sa inyo, may opisina tayo dito sa UN no? Nandito po sa UN Avenue. Pwede po ninyo, nandiyan po sa Calao, kapitbahay lang natin. O sa may UN yata yan, no? Ipuntahan natin, sir. Sa Rockwell mo, meron sila dyan. Yan pala. Alam niyo pala Galing nga po ron. Yan, dali nyo yung mga sulat at banatan nyo na lang. Ang mga taong bayan ang lumutang, lusubin yan, tatakutin na yan, ma'am.
Gawa kayo ng sulat. Kaya nga ma'am, yung magkakaroon ako ng manifesto, ay yung mga talagang concern dito. At sino yung mga taong dapat na imbestigahan tungkol dito sa Divine Wealth na to? Itong mayroon dito ma'am yung dito sa atin sa UN. Dito parang siyang rito sa Pilipinas. Kaya nga ba tayo palalayo? At saka World Bank Group. Yun, meron. Ma'am, dapat sila mga managot na. Ayan, kasi ang dollars sir, kanila alam niyo pala sir di kailangan sumulat na kayo, address niyo diyan, no? Para malapit, no? At ika nga ika nga po kayang-kaya natin silang lapitan dahil nandito sila sa Pilipinas. Ito na nga nag-drop ako na kung mapwede with respect. Sige po. Legacy in order to combat poverty, corruption, and stop global crisis. To all concerned, it is imperative that those shall understand the provisions and acts governing the new rules, that all representatives of network facilities are now commanded as bestowed and dictated by the divine will, that there must be an effort to destroy world poverty by virtue of the new graces for the good and pleasure of mankind, in accordance with the will and purposes, to reset a second command, that as of now, the attorney in fact of the said wealth as the supreme master controller of all facts, to screen strictly all the bank proponents, and it depends upon what systemary ito may-ari ito once were dictated in accordance with the will of the divine. Any bank invitation shall be upheld, and their veracity shall be ascertained with priority on those who follow all the guide rules given as permitted and as advised to siste amo, and start now the new global agreement law of proceedings that may start the good governance of the world humanitarian program, protection of mankind and the environment, and stop global crisis. Ito po, para matigil na lahat ng mga alingasgas, itong mga abnormal na weather natin, itong sakit, at saka itong extreme poverty. Mawala na po lahat yan. Magkakaisa na. Wala na yung mga nakaw-nakaw. Pitik lang yan. Kanila na yun. Ito naman ang pagtuunan natin ng pansin. Manifesto na ito. Para makapirma ang lahat na Pilipino na wag na mapatago-tago na mayroon daw accounts. Ayan ang Kongreso. Pag nagtago kayo, hindi po kayo totoo. Sasabihin nyo, anak kayo sa labas ni Lelong, ni Lelang, mayroon kayong accounts, please, hindi ko kayo tinatakot. Lumutang na kayo. Pag hindi kayo lumutang, bakit hindi kayo lumulutang? Wala kayong batas sa pera. May law of money po ito. Kaya takot kayo. Mayroon kayong mga reliyon. Kunyari, mayroon kayong accounts. Huwag niyo mabulayin ang membro niyo. Ha? Andi dito ang Elizalde broadcasting. Tutulong po ito sa ating lahat. Ngayon pa lang, first week pa lang ito ng 2024. Huwag po kayong mag-alinlangan. Huwag kayong matakot. Mabait po si Mamel. Ba't ako pinopronta niya? Mabait ho ako, sabi sa litrato po, walang kakibo-kibo, no? Pero ito po masasabi ko, sir. Siyempre, in any way po, talagang tutulong tayo para sa bayan, no? Yan po talaga. Pero ito, basahin muna natin yung isa sa mga listeners natin, sa Rebecca Servito. Ma'am, ako po taga Lao, ang tao, ang North Samar, totoo po ang sinasabi ni sir. Kailangan maniwala sila ng mga taga-Congress para matapos na ang pagheherap ng mamamayan. Kami po dito sa Lao, ang Samar, naniniwala. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Lao ang Samar. Lao ang Samar. Mabuhay po kayo dyan. So, pag dumating ho yung pagkakataon na diniklara na magsama-sama tayo para dito sa Divine Wealth. Mga waray-waray pala to no? Waray-waray, hindi tatakas. Ayan.
Waray-waray hanggang Lawan matudas. Samar. Lawan Samar. Okay. Pasensya na kayo eh. Hindi, although Bisacol yung asawa ko, hindi ko alam yung Samar eh. No, okay. So yan po, magandang pinag-uusapan at sinasabi nga po, nabigay na ng ating maginoong si Sir Ray Buendia ang 5 personahe na tao talaga. No? 3 senador. Lumutang na po kayo. At mag-confess na daw po kayo sa inyo dinala. Tumulong po kayo kung saan ba nyo ho ba binalandra yung tons of golds na Pera. pera ba yun? Doon sa Thailand. $1 trillion. Naku, dapat pag nakuha ho natin yan, bayad na tayo sa trillion. Ng baka. Dollars, Pag hindi peso. Andi dito na ako, ma'am, yung Circular 49 kayo kung paliwanag. Ayan na po, nandito si Sir Buendia, makikipagtulungan. Land trail po yun, sir. Mga senador, mahal na mahal namin kayo. Yan, mahal na kayo sa servisyo. Mahal namin kayo, kaya mahalin nyo naman po kami. Kami, andi dito na. Kasi nasa akin po yung tunay na papel. Iyan natin sa World Bank. Yan, ipakita sa World Bank. Kasi dollars yan, ma'am. Tsaka sir, yung World Bank, hindi na tayo pupunta na kung saan. Andito, meron tayo sa Kalaw. Sa GBC. Yan. Meron din sa... Pag nilusob yan, ma'am, may managot yan. Yun. Kailangan pag-usapan na yan. Lalo, pala ito. Pera to eh. Okay. Oye Flores watching from Pila, Laguna. Merry Christmas and Happy 2024 New Year. Chairman Ray Buendia and Mamel and ano yung GITF. Ano yung GITF? Global Advocacy Environmental Task Force. Global Embassy. Pwede kang, mayroon pala ditong si Pres. Ano Pres, yun? pakilala ka. Na ano yun? Ito, Maranao, Muslim. Sang-ayon siya. Tutulong siya. Sige, bigyan nyo yung mic. Meron po tayong panauhin dito na Maranao and he will talk to you in Maranao para humaunawaan nyo about this global wealth, no? Sige po. Dito ka, Pres. Dito po kayo. Anong pangalan nyo, sir? Pakilala ka. Rombraan lumabaw dito ka lang. Si Rombra. Lumabaw dito ka lang. Sige po, sabihin nyo sa kanila. Ako po si Rombraan lumabaw dito ka lang. Imanto nasisi ako sa broadcasting, AB broadcasting. Imanto na ayaso ang tanong ang mga Maranaw na mamagugupatano. Ugupatano si Sir Buendia kagiin na binaray ka na ba ini ka pamagakal agal bukag yan kay agal bukag yan tulong-tulong na tayo mamagugupa tayong tulong-tulong na tayo mamagugupa tayo yan ang natin so mga padyak na mga Maranaw na namuguptan no aki kagiin na ka na ba ini kasandagan ka binaray o pamakadibnar na sa na di kami di mga pagunuta kay Sir sa gayang kayang barang-barang opisina lagi da World Bank gayang kaya Central Bank na di kami ron di mga pagunuta kaya kanya Sir kati amya kapira may interview sa gayang kaya AB broadcasting na mapangupatan so tetapok na gumaw naman kati niya si di pagusay na langon no pamana di si di mulgar na niya sa di panaron sa langon ng mga Maranaw aki mamagupatan ka antan tugumbya sa gayang kaya Pilipinas kaso ka matalero na kanagayon sa mga pali ang mga dato yung mga sultanit mo. Yung mga sultanit na mamagupatan sa gayang kaya pa man na galbo kami kay Sir kagi na kanabay ni kasandagan na kabinaray kami kaya pireni may interview sa kaya broadcasting newscaster na sa kana katiti kaya na kanaya galbo ka imanto na piyakader pa ako niyan si ka para makatiro ako sa may tubo Maranaw kasabutan o mga pagariakan Maranaw nilagi do mga dato bae na magugupatan sang kaya galbo kami kaupo na kini paman masaksit na miya gututan sang kaya Pilipinas kapken kita no sa kaya mga padadato ay man na pinakamayaman na paman na bansa na kaya Pilipinas sa saramian nagyuso lalaga ka na kati maguboy kami kay Sir Buendia sa kanyan pamay na kumukuhan sa giyang kayamanan kanabay na padakir kasi kayo Allah
na tibulog pakalino Allah so tamukyan na din na pakarnon kaso kabasan yan kayo Allah agyang kay kayamanan divine wealth agyang kay paman nagagalip ko ni sir sa ito lang tama na sige lang ya sa musliman na so kap naganirakan sa ramian ga ko niyo paman na pagare ayo muslim paman na miya duga kan siya kinya sir kati si kami sa broadcasting system para piya kalang kapakan sa kaya dunia paman na kamag-anak mo ano so mga tunga na yakan nagupi ako niyan ibarat o si sir na alin pigi pamirman niyan paman na para ugup tanuron na pala tanong mirma kaan tanong mako agyang kaya masingan nin tanong sa kaya dunia nasaman sa alungan amore kalibain wealth program kay ala to sa Panginoon ito sa giwiptero na kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amen. Salamat. Maraming salamat, Sultan. Kaibigan namin, yung mga kaanong Muslim ko dyan sa Quiapo, sila Nas, sila Noron Sharif, lahat ng mga kaibigan namin, lahat ng mga nakikinig, lalo na dito sa USCAG, Unified Senior Citizens Anointed Guardian, mga senior po. Ano kayo? Lalo na pa itong mga sultan, mga dato, lahat bae, lahat-lahat, kayo po, magtulong-tulong tayo. Kasama ko po si Pres, andito po. Maraming salamat. Ano yung sinabi ni Sir? Ano yung sinabi mo? Ang sinasabi ko sa kanila, magtulong-tulungan tayo yung magtatago lumutang na yung sabihin gano'n. Okay. So, yan po yung panawagan ng ating kapatid from Rumabaw. Opo. Na tungkol dito sa si Sultan Lumabaw, no? Nananawagan siya sa kanyang mga kamusliman. Opo. Kaya na. So, hanggang sa muli, dahil sa wala na po tayong time, and of course, we want to say thank you to Chairman Bandia again para bigyan tayo ng ng updates about divine wealth. At ito nga, pinag-usapan natin yung mga scamming on divine wealth. Opo. And of course, dun sa mga previous nating usapan, hindi naman natin sinasabing in-scam nila, pero nagkaroon tayo ng yung mga matataas na tao natin dyan sa Senado, mga former senators at dalawang galing sa Bangko Sentral. To prevent the scammers. To prevent. Pala mag-ano ko ng manifesto for this divine wealth. Pipirma ng mga kababayan natin lahat para madala dito sa World Bank Group at saka dito sa United Nation Organization dyan. Mayroon po tayo ditong sa UN. Nandiyan sa Kalaw, nasa at UN. saka sa ICG. Opo. Para dyan, hindi na tayo pagawa nyo ang problema nyo pag kayo na na ng taong bayan. Kasi kayo po ang rito naghahanap eh. Ngayon lumutang na po nga ako. Sumulat na ako. Kaya papadala ko ulit yung sulat ko na sa inyo. Yung kopya. Para masagot nyo ang katotohanan. Kasi sana patawag ko kayo sa Malacanang. Ma'am, ang kalakasan natin ang katotohanan. Dito tayo lumalakas. That truth. Sige po. Ito yan. Kaya maggagawa akong manifesto. Matutulungan din ako ng kaibigan natin dito na Muslim. Pipirma yan para mapuntan itong United Nation Organization. Kayo dyan ha. Tsaka World Bank Group. Magsalita kayo kasi dito ang resolution nyo. Kaming mga Pilipino, magkakabayan kami. Kaya kayo kung mayroon kayong tinatago na accounts, ako sinasabihan ko na open ang Kongreso, open ang Senado. Pag nagtago-tago kayo, hindi kayo totoo. Yan lang po masasabi ko. So, para mawalang scammer. Kaya ma-stop natin yung mga scamming on divine wealth. No? So, hanggang sa muli, mga minamahal nating taga-subaybay,
panatili po kayong sumabaybay, lalo na dito sa when we talk about divine wealth, dahil yan ay lahat ay nilulunggati ng sambayanan, di po ba? At maraming salamat sa inyo, sa Chairman Bendia, and please don't forget to like us, follow us, and subscribe us sa ating pong YouTube channel, sa ating Facebook channel, sa Elizalde Broadcasting, at syempre maraming salamat kay Sultan Lumabaw, okay, sa kanyang pagpapaliwanag sa kanilang lingwahe sa kamusliman para makatulong dito sa pagpapalutang ng divine wealth. So hanggang sa muli, at syempre huwag niyong kalimutan po i-like tayo and i-follow ang Elizalde Broadcasting sa ating YouTube channel, sa ating Facebook channel, and don't forget, we always say we love you all. Bye-bye. Bye-bye. Mga waray. Bisaya, Ilocano, Panggalatok, lahat ng ano dyan sa inyo. Panggalatok. Kapampangan. Ako yun. Oo. Kayo, mahal namin kayo. Ito na, yung pera natin po ito. Mga kababayan. Manong, Manang, Yay. Tulong-tulong po tayo. Okay.